Unang-una, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako sa mga nagtiwala, bumoto sa aming party list, FL party list. Those who took a chance on me, those who took a chance sa amin. Ang pag-iusap ko lang ay hindi kami iwanan sa laban na ito because we need everyone when we push back harder, louder, and stronger for truth, for justice, for reforms, and for our beloved country. So, umpisa pa lang po ito, ang panibagong pagsusubok na naman ito, panibagong hamon na naman po ito sa aking journey, yung napakahaba yung naging journey ko, alam ko naman yon. And here I am, back in Congress, this time as party list representative, and I'm more excited than ever. Thank you. Naku, hindi dapat po ganun ang iniisip, ano? But siguro, ganun ang ginagawa ni VP Sara para lalo siyang, alam mo na, she's trying to court sympathy. Dahil mapalapit na nga yung impeachment trial. Hindi po ganun ang impeachment proceedings. Sagrado po ang constitutional process of impeachment na dapat wala itong puwang para sa kaguluhan, para sa chaos, para sa drama, o para sa theatrics. So ito ay seryosong usapin na susundin ang due process, susundin ang rule of law, at susundin ang mga prinsipyo na napakahalaga na nandyan sa ating saligang batas. Ano po yan? Yung katotohanan, yung katarungan, at lalo-lalo na yung pananagutan or accountability. We are confident. Hindi sana ako umuo, hindi sana ako umaya na maging part of the prosecution panel kung sa tingin ko ay hindi malakas ang kaso. Noon pa man, sa mga hearings sa House of Representatives, sa mga iba't ibang committee like the Quad Committee, the Committee on Good Government and Public Accountability. Just like you, I've been monitoring also those hearings at nakita ko na malakas at may basehan yung impeachment, yung mga articles of impeachment as forwarded or transmitted to the Senate. What about Harry Roque? Ang pinakamensahe ko lang sa kanya, bumalik na siya dito, harapin niya. Harapin niya yung mga akusasyon laban sa kanya. Huwag siya dapat nagtatago sa ibang bansa, o huwag siya dapat, under the yung kanyang application for asylum ay ganun na lang, hindi siya babalik dito para harapin. May warrant of arrest na. At alam naman niya yan bilang isang abogado na there is such a principle or a dictum in law that flight is indicative of guilt. So dapat harapin niya. I think that is just an exaggeration. Diba? Mahilig naman siya sa ganon, mga exaggerated rhetoric. Paano masasabi sa I don't think it's literal. It's rhetoric. Pero ang naman, yung ang pagkaka-perceive sa akin ng mga tao ay anti-Duterte ako, may basehan. Yung aking pakikilaban, yung aking pagpokontra noon, yung panahon ng Duterte administration, dahil may basehan yung aking mga pagsigaw at paglaban, lalo na yung PJ case, lalo na yung summary execution na involving libo-libo nating mga kababayan na karamihan ay mga mahihirap. So it's just an exaggerated statement by VP. Yes. Well, I just intend to be part of the minority, of opposition, and also as fiscalizer, whether as a minority leader or not.
tingnan na lang natin. Kasi syempre, hindi pa natin alam yung mga, the dynamics within the new Congress. So I have to really learn also the rope about those things. And syempre, I need to also think about sa tingin ko ang magandang committee that I can be a chairperson. But syempre, pag-uusapan pa lang. In fact, kaming mga opposition, kaming mga allied groups, the progressives and the liberals, plano naman talaga namin na mag-uusap kami para planuhin yung mga hakbang namin. Yes. Nagtataka kami, naguguluhan kami, just like many, naguguluhan kami sa decision na yon. Ngayon lang po kami nakakita ng isang ruling, isang desisyon na pinapabalik yung kaso, iniremand doon sa trial court, sa regional trial court, kasi hindi daw malinaw. Pero wala naman nakasabi sa CA decision na mali yung acquittal ko. Na hindi naman nakasabi na ako ay kinoconvict na, hindi ina-acquit. Walang nakasabi na ako ay ibabalik sa kulungan. At hindi mo talaga pwede yon na ibalik ako sa kulungan at i-convict ako na basta-basta na lang at magkakaroon uli ng paglilitis. Kasi po, talagang that is very violative of the constitutional prescription against double jeopardy. Napawalang sala na po ako, na-acquit na po ako after due proceedings, after due process. At hindi na ko pwedeng baliktarin yun. So nagtataka po kami dyan sa decision na yan ng Court of Appeals. Okay, ayaw pa po namin tingnan yan, ano? Although, of course, it's natural for us to speculate kung sino yung mga who would be voting for acquittal on one hand and who would be voting for conviction on the other. Ang pinaka-importante para sa amin sa prosecution ay yung magpresenta ng malinaw, ng malakas na ebidensya. Kasi at the end of the day, yun naman talaga ang dapat tingnan. Kasi hindi lang yung mga senators, judges ang yun dyan, hindi lang yung mga prosecutors ang yun dyan, hindi lang yung official impeach or the respondent ang yun dyan, kundi yung taong bayan ay manonood because it's going to be an open and public proceedings. So makikita ng taong bayan kung gaano kalakas at yung ebidensya. So hindi pwedeng, in other words, hindi lang yung senators, judges ang mag-uusga, kundi yung taong bayan din. So I got to believe that the senators, judges would have to listen to the public calls, to the public opinion, bago sila mag-decision. Thank you so much. I have no notice yet, but I expect it soon. Thank you.